Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang day 3 and 4 ng ating Siargao adventure. Around 9 AM nang mag-decide akong lumabas para mag-breakfast. Nag-decide ako mag-breakfast sa Wave Cafe na tropical ang vibe. Walking distance lang ito mula sa aking accommodation. Heto ang kanilang menu. Heto naman ang kanilang dining area. Heto ang aking in-order. Big Surfer breakfast for 350 pesos. Meron na itong kasamang black coffee. Please take note pala na 2025 pa ang vlog na ito. So baka may mga changes na sa mga prices. But anyway, guide lang naman ito para sa inyong Siargao adventure. At least you will have an idea sa mga prices and itinerary. Alright guys, tapos na tayo mag-breakfast dito sa Wave Cafe. So malapit lang to guys sa accommodation ko. Ayan, dyan lang yung accommodation ko dito banda. Ngayon naman guys, pupunta na tayo sa Cloud9. So yung Cloud9 is kaharap lang din ng accommodation ko. Magsasurf tayo mamaya, pero videohan ko muna yung ano doon, yung parang bridge, no? Kasi maganda yun. Ito na pala. O, diba, lapit lang. Alright guys, so nakapasok na tayo, nakapagbayad na tayo ng entrance fee, 100 pesos. All day entrance na siya, so meaning pwede kayong umalis, then kung gusto nyo bumalik, pwede kayong bumalik, basta pakita nyo yung resibo. Tapos kung gusto nyo mag-surf, eto sa likod ko, ang daming mga surfboard. Marami dyan nag-o-offer guys sa mga surfers. Pwede kayong mag-avail ng service nila for 600 pesos for 1 hour with instructor na yon and surfboard. After few minute walk ay narating ko na ang dulo ng boardwalk. Nasira ito ng bagyo kaya ang dating 3 floors ay naging single floor na lang. Mula dito ay matatanaw ang mga naglalakihang alon ng Siargao. Perfect spot para sa mga professional surfers. And reminder, meron sila ditong basurahan, so please dito itapon ang basura, huwag sa dagat. Hey guys, so galing na ako dun sa boardwalk. Pupunta naman ako guys doon sa may surfing area ng mga beginners. I-check ko kung pwede pang mag-surf ng gantong oras kasi 11:30 AM na, so I think low tide na, and maganda daw mag-surf sa umaga or sa hapon, pero pag tanghali, not sure if pwede pa. Kaya pwede pa mag-surf ng ganitong oras? So, pwede pa? Pwede pa? Oo. Hindi pa low tide? Sakto lang, yung ano. Sakto lang to? Dito lang yung pang beginners. Okay. Sabi din sa akin, ano daw, magbabayad. Pwede ba doon? Doon talaga muna or kailangan? Pwede rin dito. Ikaw ba? Pwede rin. Eh, wala ka bang Wala pa. Tara. So, ba? 600 daw ba? Sure. Yan, nakakuha na tayo guys ng ano, ng guide. Pangalan mo yan? John Mark. John Mark. Ayan. So, buti pwede pang mag-surf. Akala ko kasi hindi na pwede kasi baka low tide na daw. Dito, pwede pa, madami pa sila. Ayaw nga no, dami pa nag-surf. Sakto. Pwede pa. Bago ako nagsimulang mag-surf ay nag-demo muna ang ating guide kung paano ang tamang pagsampa sa surfboard at ang mga technique sa pagtayo at pagbalance.
Pagkatapos ng briefing ay dumiretso na kami sa dagat. Sobrang excited ko dahil yung last surfing ko ay sa La Union pa, few years ago. Medyo challenging ang pag-balance sa mga unang try ko. Ilang beses din ako nahulog mula sa surfboard hanggang sa matutunan ko finally ang technique sa pag-balance. Hey guys, so tapos na tayo mag-surf. Nakakapagod pero enjoy. Ito palagi sa ating photographer, si Kuya Jan. Kaya kung gusto niyo siya guys, kontakin. Magaling siya mag-video. Nakita niyo naman sa vlog natin. Ito yung kanyang contact number. 0997-053821. And again, yung ating guide na napakagaling mag-instruct. No? Madali ako natuto kasi magaling siya magturo. Si Kuya Jan Mark. So yung number niya ay 0953-598-0588. Alright guys, tapos na tayo mag-surf. Finally, ang sakit ng sunburn ko. So again guys, ayan yung Cloud9 and nandito lang sa harap ng Cloud9 yung accommodation ko. Kaya very convenient. Pagbalik sa accommodation ay nagbanlaw lang ako at nagpahinga. And after almost 2 hours ay nag-decide na ulit akong lumabas para naman mag-lunch. Alright guys, so past 2 PM na. Ngayon lang ako lalabas. Napagod ako sa surfing kanina so nagpahinga muna ako tapos ngayon pa lang tayo magla-lunch. Mamaya bibili rin ako guys sa mga souvenir. Papakita ko sa inyo yung mga presyo. After approximately 10-minute travel ay narating ko na ang town proper. Nag-decide ako mag-lunch sa Forest Resto Bar. Heto ang kanilang menu. Heto ang aking in-order. Adobo with 2 rice and soft drink for 180 pesos. After kong mag-lunch ay naglibot-libot na ako sa town para maghanap ng pasalubong at souvenir.
ang mga nabili kong pasalubong and souvenir worth 660 pesos. Habang naglilibot sa town proper ay nadaanan ko itong bilihan ng shake sa gilid ng kalsada. Perfect place para magmerienda habang ine-enjoy ang ambience ng Siargao. Okay na. Thank you. So, enjoy na natin yung view ng Tourism Road and yung amoy ng gasolina. Charot. Ang daming apam. By the way guys, sa mga nag-aabang pala ng vlog ko tapos natagalan, pasensya na guys kasi nagkaroon ulit ako ng regular job. So guys, kainin natin yung marshmallow na malaki. Kasi malamang hindi naman natin tumasko. After kong tumambay ay nag-decide na akong bumalik sa accommodation. Pero bumili muna ako ng bottled water sa tindahan worth 35 pesos. Cloud na lang kuya. Hey guys! So tapos ako magpahinga. Ngayon naman ay lalabas ulit tayo. Pupunta tayo sa isang sikat na bar dito sa Siargao, sa Harana. Walking distance lang ito mula sa aking accommodation. Pero kung magka-tricycle kayo ay 30 pesos ang bayad. Heto ang aking in-order. Sinigang with rice at isang sanmig worth 585 pesos. The following day ay maaga akong nag-prepare dahil 7:30 AM ang aking sundo papuntang airport para sa aking 11 AM flight. Good morning guys. So last day na natin dito guys sa Siargao and maaga tayong aalis. So wala na tayong gala today. So ngayon mag-breakfast muna tayo. Nag-decide ako mag-breakfast sa Yes Surf Cafe na katabi lang ng aking accommodation. Dito din ako nag-breakfast nung second day. Heto ang aking in-order. Corn silog with Milo for 200 pesos. Saktong 7:30 AM nang dumating ang aking sundo na maghahatid sa akin sa airport. 300 pesos ang binayad ko dito. After approximately 40 minutes ay narating na namin ang airport. Ayan, thank you kuya. Thank you. And guys, so tapos sa ating adventure dito sa Siargao. Sobrang ganda dito guys, puntahan nyo. Dapat ma-experience nyo dito. Ang total na nagastos ko sa trip na to ay 19,766 pesos. Kasama na ang aking airfare pabalik ng Manila worth 2,586 pesos. So that's it guys for our 4-day Siargao adventure. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.